pag CR ko, pag wipe ko ng tissue, alam nyo na, nilinis ko yung area na yon. And then, mga kamamis, meron siyang very faint line na pinkish na spotting. Sobrang unting-unti lang. Pero, feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. My name is May. For today, andito na naman ako at sabi ko nga sa inyo, babawi ako doon sa mga vlogs na hindi ko nagawa before. And so, mag-update ako ngayon. Nagawa ko na yung week 3 and 4. Sa mga hindi pa nakanood, balikan nyo lang po yung aking mga previous vlogs at may ginawa akong week 3 and week 4 ng aking pregnancy. And today nga, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ito na yung aking week 5 and week 6 ng aking pregnancy. Ano ba yung mga na-experience ko? Ano ba yung mga para sa akin is talagang hindi ko makakalimutan ng mga weeks na to. Okay, so mag-start tayo ng week 5. Naalala ko, nung week 5 ay sobrang tamad na tamad talaga ako. Tamad na tamad akong kumilos. And imagine, meron akong anak na 5 years old. And then, ako lang lagi mag-isa sa bahay kasi nag-work yung husband ko. And then, yung mama ko naman stay in din sa work. So, talagang wala akong katuwang pagdating sa gawaing bahay dito sa bahay. Talagang ganun mo. Talagang ganyan ang ating mga sacrifices na mga kamamis. So, papakita ko sa inyo, meron ako ditong, yan, listahan para makita ko kung ano ba talaga yung mga na-experience ko kasi baka mamaya may makaligtaan ako. So, week 5, nakalagay dito, sleeping 12 hours at night, then take a nap in the afternoon. Actually guys, mga kamamis, hindi ako ganun. Hindi ako mahilig matulog sa tanghali unless talagang puyat na puyat ako. Pero this time, week 5, alam ko na po na pregnant ako. So talagang nag-bed rest din ako. Kaya lang, yun nga, wala akong kasama sa bahay. So kailangan ko talagang kumilos. Pero yung naranasan ko is natutulog ako ng 12 hours talaga sa buong gabi. As in, hindi ko naaabutan yung husband ko. Nakikita ko na lang siya sa umaga. Pero nakikita niya ako laging tulog sa gabi. Which is, hindi talaga ako ganun. Lagi ko siyang hinihintay umuwi sa gabi. Madaling araw kami natutulog. Alas 2, alas 3. Kasi dito sa Spain, talagang normal na madaling araw yung uwi. Lalo pag nagtatrabaho sa mga hotel or restaurant. Yun talaga. Iba talaga ang katawan nating mga buntis. And then, next is super sleepy and lazy. So, imagine niyo after 12 hours at night na tulog ko, pagdating ng hapon, tutulog ako. Pero antok na antok pa rin ako. Yung parang pakiramdam ko na kulang pa rin yung itinulog ko. Hindi ko na alam. Parang gusto ko na lang i-spend yung buong maghapon ko na itulog na lang. Talagang yung tipo kasi ng antok kapag kabuntis ka is yung hindi mo talaga siya kayang pigilan. Kasi di ba kapag hindi tayo buntis, kaya mo namang pigilan yan, mamshi eh. Pwede ka magpahinga, pwede ka magkafe or kape. Pero yung dito nga, siguro isa din yun kasi hindi rin ako makapagkape dahil meron akong aversion. Ano ba yung aversion na tinatawag? Food aversion. Yung inaayawan mo, yung mga dating food or drinks na talagang gusto mo. Isa na nga doon yung coffee na sobrang favorite ko siya. Simula nagkaanak ako, hindi na ako mabuhay ng walang kape. Pero nung time na to, for some reasons, hindi ko talaga gusto, mamis. Talagang maamoy ko lang, ayoko talagang hindi ko talaga makayanan. Tinatamad ako, as in parang wala akong ganang kumilo sa bahay. Talagang, plakda talaga ako. Tulog lang ako ng tulog. And then next is, nagkikrave ako sa baw. Parang, parang kamukha ng siopaw sa atin. Pero ang laman niya is, para siyang chicken. Then, basta ang hirap i-explain. Basta yun, nagkikrave ako sa food na yun, pero yun, nasusuka ako. Dito na ako nag-start na, pero very light pa yung pagsusuka ko nito. So, akala ko, hindi pa ako magsusuka ng bonggang-bongga, pero dito nag-i-start na, pero hindi pa masyado. Parang, yun lang, pag kumakain ako nung nagkikrave ako, kunwari ng food na yun, parang nasusuka ako. And then, moodiness, naiinis ako sa asawa ko for, hindi ko alam, parang, gusto ko nandyan siya, pero pagka nandyan siya, gusto ko parang may ginagawa siya or naiinis lang ako pag nakikita ko siya. Parang hindi ko alam kung bakit. Gusto ko parang uutusan ko siya. Pero hindi kasi ako ganun mga kamamis. Hindi ako madada. Hindi talaga ako nagger na asawa. Pag may kaya naman akong gawin, hindi ko na siya
para iutos pa. Lalo na kung may pasok naman siya. Pero nung time na to, nainis ako. Lagi ko siyang inuutusan. Gusto kong ipagawa sa kanya yung ganito. Kasi parang naninibago na siya. Kasi parang mabilis ako mainis. Hindi talaga ako ganun. Pero, yun nga. Unless, syempre, pag may period. Pero nung time na to, ibang level ng pagka-moody yung naramdaman ko talaga. And then, the next one is ang sakit ng ulo ko. Pero ito very light lang. May araw na medyo masakit yung ulo ko. Pero parang ano lang to, siguro doon sa 5th week ko. Isang beses lang naman nangyari siya na sumakit yung ulo ko. So, yun. And then the next is, nagkaroon ako ng mga acne. Papakita ko sa inyo dito sa video or picture. Yung talagang nagkaroon ako ng mga acne. Yung mga acne ko talaga ay talagang kumukumpul-kumpul. Alam mo yun, nanganganak siya. Hindi ko alam kung buntis din siya, bakit nanganganak ang aking mga pimples nung panahon na to. Dito na nag-start talaga ng, 4th week pa lang nag-start na yung acne. Hindi ko yata nabanggit nung 4th week dun sa vlog ko. Pero yun, pagdating ng 5th week, tubitin din na siya. And then, bloated ako. Yung tummy ko is para kala mo 3 months ng buntis, yung ganun. Sabi ko, parang ano ba yan? Ang OA naman. Isang buwan pa lang akong buntis, pero sobrang laki ng tiyan ko. And then, pagdating ng 6 weeks, eto na! Talaga, ito na yung matindi talaga mga kamamis. Kasi kay Miriel, dun sa first child ko, sobra yung pagsusuka ko. Pagdating talaga ng 6 weeks, ay, ayan na, bonggang suka na talaga ako. Talagang yung every day, every night, wala na akong makain, yung umiiyak na talaga ako kasi parang hindi nga ako makakain nung 6 weeks. Nung nag-start na ng 6 weeks ako. So, ito parang nung una, akala ko hindi ako 6 weeks, 1 day na. Hindi ako nagsusuka. Pero ito na nga mga kamamis, pagdating ng 6 weeks, 4 days, sobrang pagsusuka ko. As in, sa umaga yung hilo ko. Kasi kay Miriel, hindi ko naranasan yung nahihilo ako pagkagising. Yung sobrang hilo. Nahihilo ako. Pero yung, ito talaga yung pagising ko pa lang, nahihilo na ako. Tapos, sa gabi nagigising ako kasi nahihilo ako. So, parang, ang weird. Parang, ang hirap talaga mga kamamis. Kasi nga, kailangan ko magluto. Tapos, ito na yung pagdating ng 6 weeks sa 4 days, nagsusuka ako. Hindi ako makapagluto. Lalo yung gisa. Kahit anong iluto ko, sukang-suka talaga ako. And then, ito, sorry kung may kumakain na. Pero sa akin, parang nung time na yun, ay, okay to kasi nung nakunan kasi ako, kung hindi nyo pa napanood again, balikan nyo lang po sa previous vlogs ko yung kwento. Pero nung time na nakunan ako, hindi ako nagkakaroon ng mga pagsusuka, wala akong masyadong signs, sobrang energized ako, pero ito kabaliktaran talaga. So, hindi ko naman sinasabi na porket wala kayong nararamdaman, may problema yung pregnancy ninyo. Kasi marami po sa mga nagbubuntis ay hindi sila nagkakaroon ng mga malalang symptoms na katulad sa akin. Pero for some reason, ako nga, ganun. So, parang sabi ko, ano ba to? Babae ba to ulit? So, ito yung mga time na napapaisip na ako. And then, nagkakaroon ako ng cramping. Oo, nagka-cramps ako. So, parang alam niyo sa tulad ko na nakuna na grabe yung anxiety ko nung time na nagka-cramps ako. Hindi naman siya super sakit, pero alam mo yung para ka nga rin magkakaroon ng period. Komo, alam ko nga na pregnant na ako nung time na to. Sobrang natakot talaga ako. Ito talaga yung sobrang sakit talaga ng aking puson. Minsan talaga parang, yung nagka-cramp, pati yung nagkakaroon ako ng lower back pain. Yung cramps talaga niya. Tapos pag naglalakad ako, na yun, ang sakit din ng lower back ko. So, parang yan na, medyo, ito yung running moments ko talaga na takot talaga ako na baka anong mangyari. And then, nagsusuka ako sa cravings na milk tea. Naalala ko to, nagpabili ako ng milk tea sa asawa ko kasi gusto ko ng milk tea. And parang naisip ko siya talagang hindi mawala sa isip ko. And nung ininom ko siya, alam ninyo, isinuka ko lang din. Ang galing. Sayang, ang layo pa naman yung, alam nyo yung dito sa Spain, bihira yung merong milk tea. So, yung pinupuntahan namin, parang, kung sa kotse, magdadrive pa kami ng 30 to 40 minutes. Imagine niyo dinrive namin yun, dinrive ng husband ko yun. Tapos, sinuka ko lang. Ang galing. The next one, ay ito, naalala ko, nag-church kami ng husband ko, and then, kumain kami ng breakfast. Tapos, umalis na siya, pinaglaro ko sa isang indoor playground yung anak ko. And, yun, syempre, naglakad. Kasi nagbe-bedrest talaga ako nito as much as possible. Hindi ako masyadong kumikilos. Kilos lang ako ng unti, luluto. Minsan, bumibili na lang kami ng
nagpapadeliver na ako kasi hindi sa mga Chinese resto kasi hindi ko talaga kayang magluto. Yung amoy talaga, duwal na duwal talaga ako. So, ito naman, nung nasa mall kami, mga kamamis, pag CR ko, pag wipe ko ng tissue, alam nyo na, nilinis ko yung area na yon. And then, mga kamamis, meron siyang very faint line na pinkish na spotting. Sobrang unting-unti lang. Pero, syempre kung buntis ka, kahabahan ka talaga. Lalo na kung katulad ko na may history pa ako na nakunan ako, which is parang that time is 4 months ago lang. Talagang alam niyo pauwi kami, mangiyak-niyak talaga ako. Tapos nag-taxi na kami. And talagang, kasi yung husband ko pumasok na sa work noon so nauna siya sa amin. Talagang maiyak-iyak talaga ako. Natakot talaga ako. And I was hoping that time na, yun nga sana hindi naman mangyari yun. Pero, diba, meron kasing mga tinatawag na implantation bleeding, and then tinanong ko doon sa midwife na nag-check sa akin yung 6-week pregnancy ko, na sinabi niya na normal nga daw na nagkakaroon ng light spotting, lalo na kapag ganong weeks, yung mga early pregnancy pa. And then the next one is, sumasakit ang, nasabi ko na to, sumasakit ang lower back pag naglalakad ng matagal. And then, nagkakaroon ako ng sobrang mood swings, katulad nga ng sinabi ko kanina. Nag-start yung namamagana yung boobs ko. Sobrang sakit ang breast ko. Kasi, kay Miriel kasi naalala ko parang 3rd to 4th week pa lang ng pregnancy ko. Talaga namang sakit na ng breast ko. Pero ito, pagdating pa ng 6th week, doon pa lang siya nag-start na sumakit. Pero yung sakit niya, bongga naman. Lalo na pag umaga, sobrang sakit talaga niya. Yung tipong madampian mo lang, ay, isusumpa kita talaga dahil masakit talaga siya. And then, sinumpa talaga. Siyempre, charot-charot lang. Pero, yun nga, kahit yakap ng husband ko, nagagalit ako kapag natatabig niya kasi sobrang sakit talaga. Then, the next one is, nagkakaroon ako ng bloating. Ayun, katulad nga nung sinabi ko, sa 5th week, sobrang bloated ko. So, honestly guys, ito yung hirap na hirap ako na pregnancy ko. Yung week na to, nagsimula. Kasi ngayon sobra na yung pagsusuka ko. Wala talagang makakatulong. Hindi ako makakain ng maayos. Mahirap talaga. Pero okay naman, nakakakain ako. Pero after ng kain, abangan mo. Alam mo na yung kasunod nun. So, laging takbo tayo sa toilet. Ganon talaga yung nangyayari sa akin ng weeks na to. Pero, ang mahirap din nun is yung anxiety ko dito talagang to the roof talaga. Nung early pregnancy ko, especially sa 5 and yung 6 weeks ko nga, syempre, ano pa yan delikadong stage pa yan. So, dito, nag-try talaga ako na mag-bedrest, although, hindi siya 100% bedrest na talagang hindi ako kikilos dahil wala akong choice. So, ito yung time na susunduin ko yung anak ko, dun lang ako tatayo. Pag kailangan ko magluto talaga Pero minsan, nagpapadeliver na lang ako ng food sa Chinese resto, ganun. Tapos, ay nako, tinatawag na ako ng cellphone ko dahil susunduin ko yung anak ko. So, yun yung mga na-experience ko. And, sobrang hirap niya, pero normal siya. And, kailangan talaga nating i-relax yung isip natin. As much as possible nga, kung may makakasama tayo sa bahay, better, no? Yung makakatulong sa atin, lalo na kung sa mga gawaing bahay dahil mahirap talaga. So yun lang mga kamamis. And syempre yung tips ko sa inyo, mag-rest nga kayo hanggat maaari. Hindi naman kailangan 100% na hindi ka nakikilo. Syempre hindi rin maganda. Pero depende rin kasi sa pangangatawan kung anong hinihingi ng katawan natin. And makinig tayo sa kung ano yung sasabihin ng ating OB. And yun nga, mag-prenatal vitamins tayo. Very important yan mga kamamis. Para sa akin, sobrang importante ng prenatal vitamins. Lalo na yung folic acid, kasi ganito, dito talaga yung development talaga ng baby ay talagang nagsisimula. And then, ano pa ba? Basta yun lang, alagaan nyo yung mental health ninyo kasi sobrang hirap niya. Yun talaga, sobrang hirap pagdating ng first trimester talaga. Ito talaga yung sobrang struggle. So, yun lang mga kamamis. I-update ko ulit kayo sa aking week 7 and week 8 naman sa susunod kong vlog. At makikita nyo na yung aking first ultrasound. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ay, mamaya talaga sa susunod kong vlog. So, yun na mga kamamis. Kailangan ko nang tumakbo dahil kailangan ko sunduin ang aking anak. Bye-bye guys! And please subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Have a nice day everyone. Goodbye!